Akasya. Ako si Kathleen Alcantara, 16 na taong gulang. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko tungkol sa puno ng akasya sa school namin. May isang lumang kwento sa amin. Sa tabi ng opisina ng paaralan, may isang malaking puno ng akasya. Matagal na nila itong gustong putulin, pero hindi nila magawa. Bawal daw, kasi may nakatirang kapre doon at iba pang mga elemento. Ako mismo, may karanasan din sa akasyang yun. Grade 9 ako nung nangyari, ang hindi ko makakalimutang karanasan. Isang Lunes ng hapon, pumasok kami sa klase at natapos kami bandang 5:00 ng hapon dahil may exam kami noon. Kami rin ang cleaners, kaya nag-ayos pa kami ng classroom bago umuwi. Pagkatapos, naghintay ako sa tapat ng akasya habang hinihintay ko ang kuya ko, si Kuya LJ, na susundo sana sa akin. Habang nakaupo ako sa ilalim ng akasya, bigla akong naramdaman na parang may humahawak sa buhok ko. Mahaba kasi ang buhok ko noon. Alam ko na may kapre daw sa punong yon, kaya nagsimulang tumindig ang balahibo ko. Kinabahan ako. Sinubukan kong i-message si kuya, pero hindi siya online. Napansin ko, may bakas ng kamay sa braso ko. Kinilabutan ako. Nanginig ako sa takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pagkalipas ng ilang minuto, may nakita akong malaking lalaki. Maitim ang balat niya, mahaba ang buhok, at sobrang laki niya. Hindi ko na matandaan ang sumunod. Kasi pagmulat ko ng mata, nasa kwarto na ako. Tinanong ko si mama kung anong nangyari. Sabi niya, nakita raw nila akong natutulog sa ilalim ng akasya sa school. Pero ang totoo, hindi ako natulog doon. Nawalan ako ng malay. Isang gabi, nanaginip ako. Sa panaginip ko, may kapreng nanakit at pinagsamantalahan ako. Pagkagising ko, may mga pasa ako sa binti at braso ko. At higit sa lahat, maikli na ang buhok ko. Pinutol pala ni mama ang buhok ko habang wala ako sa sarili. Sabi niya, may kapre raw na nahumaling sa buhok ko at kaya raw niya ako sinusundan. Dinala nila ako sa albularyo. Ayon sa isang matanda roon, may kapre raw na gustong pakasalan ako. Kaya ako pinupuntirya. Simula noon, nagpasya si mama na ipaalbularyo ako. Ngayon, mas payapa na ang buhay ko. Pero sa tuwing madadaan ako sa akasyang yon, hindi ko pa rin maiwasang maalala ang lahat ng nangyari.